Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Ang araw ay unti-unting sumasapit sa pagtatapos, at ang langit ay kumukulay ng kahel, tila nagbibigay ng babala sa dumarating na gabi. Si Gabriel, isang karaniwang tao na tila ba hindi pinapansin ang mga tanong tungkol sa buhay at kamatayan, nakatayo sa gilid ng burol, nakatingin sa malawak na kapatagan. Ano nga ba ang mangyayari kapag tayo'y namatay? Ito ang tanong na biglang sumagi sa kanyang isip, isang tanong na matagal na niyang iniiwasan. Hindi siya relihiyoso, ngunit sa huling mga linggo, tila hinahabol siya ng tanong na ito. Gabi, narinig mo na ba ang tungkol sa tulog ng kamatayan? Tanong ni Elias, ang kanyang matalik na kaibigan mula pagkabata. Sinasabi sa Biblia na hindi tayo agad-agad pupunta sa langit o impyerno kapag tayo'y namatay. Napataas ang kilay ni Gabriel. Tulog? Paano magiging tulog ang kamatayan? Akala ko, diretsong hatol na kapag namatay ka. Tumawa si Elias, ngunit seryoso ang kanyang mga mata. Hindi ganoon ang sinasabi ng Ecclesiastes. Ang mga patay ay walang kamalayan. Para bang natutulog sila, naghihintay ng muling pagkabuhay. Sabi pa nga ni Jesus, noong binuhay niya si Lazaro, siya'y natutulog lamang. Napatingin si Gabriel sa kaibigan. Kaya pala tinawag na tulog ng kamatayan, bulong niya, habang tila nagiging mas malinaw sa kanya ang ideya. Kaya pala ang dami nating tanong, sapagkat lahat tayo ay natatakot sa hindi natin naiintindihan. Mula pa sa sinaunang panahon, ang sangkatauhan ay nagtatanong, ano nga ba ang nangyayari kapag ang huling hininga ay binibitawan? Ang ilan ay naniniwala na ang kaluluwa ay agad tumatawid sa kabilang buhay. Ngunit ang paliwanag ni Elias ay nag-udyok kay Gabriel na muling pag-isipan ang lahat. Lumapit si Elias, huminga ng malalim at saka nagpatuloy. Ayon sa Biblia, gabi, tayo'y nilikha upang mabuhay magpakailanman. Hindi kasama ang kamatayan sa plano ng Diyos noong nilikha niya sina Adan at Eva. Sumalungat si Gabriel, pero namatay sila, hindi ba? Kaya nga nandito tayo, takot sa kamatayan. Tumango si Elias. Totoo yan. Nang sumuway sina Adan at Eva sa utos ng Diyos, pumasok ang kamatayan sa mundo. Ngunit hindi ibig sabihin nito na wala ng pag-asa. Ibinigay ng Diyos ang kanyang anak, si Jesus, upang ibalik ang walang hanggang buhay. Pero maraming tao ang tila hindi ito pinapansin. Marami ang namumuhay na parang walang Diyos. Nais ni Gabriel na sumagot, ngunit isang biglaang katahimikan ang bumalot sa kanila, tila nagbibigay diin sa kabigatan ng kanilang usapan. Sa loob ng kanyang isipan, nakikipagbuno siya sa tanong na iyon, paano kung mamatay siya na hindi pa handa? Na hindi tinatanggap si Jesus? At ano ang tunay na kahulugan ng pagtulog na ito, ang misteryosong estado ng walang kamalayan hanggang sa araw ng muling pagkabuhay? Bumaling si Gabriel paharap kay Elias. Ibig mong sabihin, lahat ng tao, mga mabubuti at masasama, ay natutulog sa kamatayan. Pare-pareho lang. Ngumiti si Elias. Lahat ay naghihintay sa araw ng paghuhukom, Gabe. Wala pang kaluluwa ang nasa langit o impyerno. Pero hindi ibig sabihin nito na wala ng kabuluhan ang pagtanggap kay Jesus. Sapagkat sa araw ng paggising, magkakaroon ng pagkakaiba. Ang mundo ng mga patay ay hindi kagaya ng iniisip ng karamihan. Para itong malalim na tulog, walang alaala, walang pakiramdam. Ang bawat isa, maging ang mga sumampalataya o ang mga tumalikod, ay nasa parehong estado, ang pagtulog ng kamatayan. Ngunit habang tila ito'y pahinga lamang, para sa Diyos, ito ay isang panahon ng paghahanda para sa malaking paggising. Lumubog na ang araw, at ang malamig na simoy ng hangin ay nagbigay kay Gabriel ng kakaibang pakiramdam. Sa kanyang isipan, umuusbong ang mas malalim na tanong, kung lahat ay natutulog, ano ang mangyayari sa paggising? Pagkatapos ng usapan nila sa burol, hindi mapakali si Gabriel. Patuloy na bumabalik sa kanyang isip ang sinabi ni Elias tungkol sa pagtulog ng kamatayan at kung ano ang mangyayari pagkatapos. Isang gabi, sa kalagitnaan ng tahimik na gabi, napatingin siya sa langit na puno ng mga bituin.
Ano kaya talaga ang mangyayari sa araw ng paggising, tanong niya sa sarili. Isang linggo matapos ang kanilang pag-uusap, muling pinuntahan ni Gabriel si Elias. Nakaupo ito sa harap ng kanilang maliit na simbahan, tila malalim ang iniisip. Elias, simula ni Gabriel, paano mo nasisiguro na lahat tayo ay haharap sa paghuhukom? Paano mangyayari yon? Napangiti si Elias, tila inaasahan ang tanong. Halika, Gebe. Umupo ka. Habang naupo si Gabriel sa tabi niya, nagsimula si Elias magkwento. Ang araw ng paghuhukom ay hindi isang simpleng araw. Sabi sa Apokalipsis, lahat ng mga namatay mula kay Adan hanggang sa huling taong isinilang bago dumating si Jesus ay muling babangon. Maiisip mo ba kung gaano karaming kaluluwa ang titindig sa harap ng trono ng Diyos? Mula sa mga kilalang hari hanggang sa pinakamaliit na bata. Iyan ba ang tinatawag nilang huling paghuhukom? Tanong ni Gabriel. Alam na ito'y hindi pangkaraniwang ideya, ngunit hindi pa lubos na naintindihan. Iyon nga. Isipin mo ang lahat ng mga patay na muling mabubuhay, mga dakila, mga mababa, mayaman o mahirap. Lahat sila ihaharap sa Diyos. At alam mo kung ano ang pinakamatindi. Hindi tayo hahatulan base lang sa mga mabuti o masamang nagawa natin. Hindi ito tungkol sa pagsukat ng mabigat o magaan ang ating mga aksyon. Sumulyap si Elias kay Gabriel, nag-aabang ng reaksyon. Nagtaka si Gabriel, hindi ito ang inaasahan niyang marinig. Paano yan? Hindi ba't lagi nilang sinasabi na dapat gawin mo ang mabuti at iwasan ang masama? Hindi ganoon kasimple, sagot ni Elias. Hindi nakasalalay sa dami ng ating mabubuting gawa, kundi sa kung nakasulat ang pangalan natin sa aklat ng buhay. Kung tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, doon lamang maliligtas ang iyong kaluluwa. Tumingin si Elias sa kawalan, tila iniisip ang bawat kaluluwang hindi nakasulat sa aklat na iyon. Aklat ng buhay, muling tanong ni Gabriel, nalilito pa rin. Gebe. Ang sinumang naniniwala at tumatanggap kay Jesus ay nakalista roon. At iyon ang tanging mahalaga sa araw ng paghuhukom. Hindi ang bigat ng ating mabubuti o masasamang gawa, kundi ang relasyon natin kay Jesus. Kung siya ang ating tagapamagitan. Tahimik si Gabriel sa kanyang narinig. Hindi niya akalaing ganoon kahalaga ang pagtanggap kay Jesus. Sa kanyang isipan, nagsimulang mabuo ang imahe ng araw na iyon, ang araw kung saan bawat isa, mula kay Adan hanggang sa huling tao sa mundo, ay titindig sa harap ng Diyos. Lahat ay haharap sa kanilang tadhana. Pero paano kung hindi nakasulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay? May takot sa boses ni Gabriel habang tinatanong niya ito. Isang panginginig ang dumaloy sa kanya habang iniisip ang posibilidad. Kung hindi nakasulat ang pangalan mo doon, gabi iyon ang magiging pinakamasakit na araw ng iyong buhay, ang araw ng paghihiwalay mo sa Diyos magpakailanman. Biglang bumigat ang paligid. Tila ba ang buong kalawakan ng langit ay nanahimik, kinikilala ang bigat ng mga salitang binanggit ni Elias. At lahat ng kaluluwang natulog sa kamatayan, lahat ng humarap sa Diyos, ay hahatulan batay sa simpleng tanong, tinanggap mo ba ang anak ko? Patuloy ni Elias, ang kanyang tono ay mabigat, ngunit puno ng katotohanan. Ang mga pangalan sa aklat ng buhay ay mga tumanggap ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus. Ang hindi sumampalataya ay walang puwang sa buhay na walang hanggan. At iyon, Gebe, ay isang hatol na walang balikan. Ang mga salita ni Elias ay tila mga espada na dumadaan sa puso ni Gabriel. Napaisip siya sa lahat ng tao sa kanyang buhay, mga kaibigan, pamilya, at mga taong kilala niya. Paano kung hindi nila tinanggap si Jesus? Hindi siya makapaniwalang ang lahat ay nakasalalay sa isang desisyon, sa isang relasyon. Sa araw ng paghuhukom, walang maaaring itago, walang makakaligtas sa mga mata ng Diyos. Pero bakit kailangan pang mangyari yon? Bakit hindi na lang hayaang mabuhay ang lahat ng walang ganitong paghuhukom? Ang tanong ni Gabriel ay puno ng kalituhan. Sapagkat ang Diyos ay makatarungan. Hindi siya basta-basta papayag na magpatuloy ang kasamaan ng walang wakas. Ang huling paghuhukom ay isang paraan upang maipakita ang kanyang katarungan at pagmamahal.
Ito rin ang paraan niya para linisin ang lahat ng dumi at kasalanan mula sa mundo. Muling bumaling si Gabriel sa mga bituin. Alam niyang darating ang araw ng paghuhukom para sa lahat, hindi niya alam kung kailan, pero naramdaman niyang kailangang paghandaan ito. Ang imahe ng araw na iyon, kung saan lahat ng tao ay muling mabubuhay at haharap sa kanilang tadhana, ay nagsimulang maglaro sa kanyang isipan. At ang pinakamabigat na tanong ngayon, nasa aklat ng buhay ba ang pangalan ko? Matapos ang kanilang masinsinang pag-uusap, si Gabriel ay halos hindi na makatulog. Gabi-gabi, gising siya, nag-iisip tungkol sa huling paghuhukom at ang aklat ng buhay. Ngunit higit pa roon, isang bagong tanong ang bumagabag sa kanyang isipan: ano ang mangyayari sa mga hindi tinanggap si Jesus? Ano ang tunay na kahulugan ng tinatawag na ikalawang kamatayan? Kinabukasan, bumalik si Gabriel sa bahay ni Elias. Naabutan niya itong nagbabasa ng Biblia, tila naghihintay sa kanya. Naupo siya sa harapan ni Elias at walang pasakalye, diretsong tanong ang binitiwan: ano ang ibig sabihin ng ikalawang kamatayan? Ano ang mangyayari sa mga taong hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay? Nagbuntong hininga si Elias, alam niyang mahirap ang pag-uusapan nilang ito. Alam mo, gabi, marami ang naniniwala na ang mga makasalanan ay paparusahan ng walang hanggan sa impyerno, isang lugar ng walang katapusang pagdurusa. Pero alam mo bang hindi iyon ang eksaktong sinasabi ng Biblia? Nagtaka si Gabriel. Ibig mong sabihin, walang-walang hanggang impyerno. Pero, Elias, iyon ang itinuturo sa atin mula pagkabata. Tumingin si Elias ng seryoso sa kanya. Hindi, Gabe. Ang sinasabi ng Biblia ay mas kakaiba at, sa totoo lang, mas makatarungan. Tinatawag itong ikalawang kamatayan, isang kumpletong pagwasak, hindi walang katapusang pagpapahirap. Tignan mo ang sinabi ni Pablo sa 2 Tesalonica 1:9, sila'y parurusahan ng walang hanggang kapahamakan, at ihihiwalay mula sa presensya ng Panginoon. Hindi ito tungkol sa paghihirap na walang katapusan. Ito'y tungkol sa pagwasak, pagkatapos noon, wala na sila. Nagulat si Gabriel sa sinabi ni Elias. Ibig sabihin, hindi nila mararanasan ang walang hanggang pighati. Tama. Ang tinutukoy ng ikalawang kamatayan ay hindi walang katapusang paghihirap, kundi ang permanenteng pag-alis sa presensya ng Diyos. Ang mga tumanggi sa kaligtasan, ang mga hindi nakasulat sa aklat ng buhay, ay magdurusa hindi dahil sila'y parurusahan ng walang katapusan, kundi dahil mawawalan sila ng pagkakataon na maranasan ang buhay na walang hanggan. Ang Apokalipsis 20:14 ang nagsasabing, ang kamatayan at Hades ay itinapon sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. Pinayuko ni Elias ang kanyang ulo, tila nararamdaman ang bigat ng pahayag. Nakatitig si Gabriel kay Elias, sinusubukang unawain ang malalim na kahulugan nito. Pero paano yung apoy? Hindi ba't sinasabing sila'y masusunog magpakailanman sa dagat ng apoy? Tumango si Elias, handang ipaliwanag ng mas malinaw. Ang apoy ay totoo. Pero isipin mo kung ano ang sinasabi sa aklat ni Propeta Malakias. Sinasabi sa Malakias 4:1, ang araw ay dumarating, nasusunog na parang isang pugon, at ang lahat ng mapagmataas at ang lahat ng gumagawa ng kasamaan ay magiging parang dayami. Ang araw na darating ay susunog sa kanila, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, at hindi ito mag-iwan ng ugat ni sangang na iwan. Ibig sabihin, sila'y ganap na mawawala, susunugin ng lubusan. Walang maiiwan. Hinimas ni Gabriel ang kanyang noo, dinaramdam ang bigat ng mga salita ni Elias. Ibig mong sabihin, mawawala sila ng tuluyan. Hindi sila maghihirap magpakailanman. Gabe. Ang ikalawang kamatayan ay isang kumpletong pagwasak. Hindi ito tungkol sa paghihirap ng walang katapusan. Sabi nga ni Jesus sa Mateo 10:28, huwag kayong matakot sa pumapatay ng katawan, ngunit hindi kayang patayin ang kaluluwa. Sa halip, matakot kayo sa Diyos na may kakayahang pumuksa ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Ibig sabihin, ang katawan at kaluluwa ay ganap na mawawasak. Sa kabila ng takot at kaba na nararamdaman ni Gabriel, tila may kaunting kaginhawaan siyang nadama.
Hindi niya inasahan na ganito ang kahulugan ng impyerno, isang lugar ng pagkawasak, hindi isang walang katapusang paghihirap. Ngunit hindi pa rin mapawi ang lungkot na nararamdaman niya para sa mga hindi tinanggap si Jesus. Pero bakit kailangan silang maglaho ng tuluyan? Bakit kailangan ng apoy? Pumikit si Elias, nagmuni-muni saglit bago sumagot. Ang apoy ay hindi lamang parusa, Gebe. Ito'y isang paraan ng paglilinis. Ang apoy na binabanggit sa Apokalipsis at ni Malakias ay hindi isang masamang bagay sa sarili nito. Sa halip, ito'y simbolo ng pagtatapos ng kasamaan at lahat ng bakas ng kasalanan. Ang mundo, kasama ang lahat ng makasalanan, ay malilinis sa apoy na ito. Sa 2 Pedro 3:10, sinasabi na ang mga langit ay mapaparam na may malakas na ugong at ang mga elemento ay matutunaw sa matinding init. Ang apoy na ito ay tatapos sa lahat ng kasalanan, at pagkatapos noon, gagawa ang Diyos ng bagong langit at bagong lupa, isang lugar na puno ng katarungan at kabanalan. Tahimik na nag-isip si Gabriel. Kaya pala sinabi mo na ang Diyos ay makatarungan at maawain. Hindi niya pinahihirapan ng walang hanggan ang mga kaluluwa, pinipili niya na wakasan ang kasamaan at linisin ang mundo. Ngumiti si Elias. Tama ka. At iyan ang pagmamahal ng Diyos. Hindi siya nalulugod sa pagdurusa ng kahit sino. Pero dahil ang kasalanan ay kailangang tapusin, kailangan din dumating ang wakas ng mga hindi tinanggap ang kanyang alok ng kaligtasan. Ito ang ikalawang kamatayan, ang wakas ng lahat ng kasamaan. Habang sumisid si Gabriel sa mga isiping ito, nagsimula niyang maunawaan na ang ikalawang kamatayan ay hindi isang parusang sadista. Ito ay isang makatarungan at mahabaging desisyon ng Diyos, ang wakas ng lahat ng masasama at kasalanan, upang magbigay daan sa isang malinis at bagong mundo. Ngunit sa likod ng pagkaunawa, isang bagay ang bumabagabag sa kanya, ngunit handa na ba ako? Nasa aklat ng buhay ba ang pangalan ko? Ang mga araw ay tila mabagal para kay Gabriel mula noong una siyang nagtanong kay Elias tungkol sa kamatayan. Ngunit ngayon, matapos niyang marinig ang tungkol sa huling paghuhukom at ang ikalawang kamatayan, mas malalim ang kanyang iniisip, ano ang kapalaran ng mga tumanggap kay Jesus. Mayroon bang pag-asa para sa buhay pagkatapos ng lahat ng ito? Ang kanyang mga tanong ay tila nagdala sa kanya ng mas malalim na pagninilay. Isang umaga, muli siyang bumalik kay Elias, na ngayon ay naglilinis sa loob ng simbahan. Elias, simula ni Gabriel, napakarami kong nalaman mula sa mga pinag-usapan natin. Pero isang tanong ang patuloy na sumasagi sa isip ko, ano ang mangyayari sa mga tumanggap kay Jesus? Ano ang naghihintay para sa kanila pagkatapos ng lahat ng ito? Ngumiti si Elias at inilapag ang kanyang walis. Halika, gabi, pag-usapan natin ito. Maraming tao ang takot sa kamatayan dahil hindi nila naintindihan ang kahanga-hangang plano ng Diyos. Pero para sa mga tumanggap kay Jesus, ang kamatayan ay hindi katapusan, ito'y simula ng isang bagay na mas maganda kaysa sa anumang bagay na naririto sa mundo. Tumitig si Gabriel kay Elias, masigasig na naghihintay ng kanyang mga susunod na sasabihin. Ano ang hitsura ng mundong iyon, Elias? Ano ang mararanasan natin kapag sumapit na ang bagong mundo na sinasabi mo? Puno ng sigla, nagsimula si Elias na ilarawan ang kinabukasan ng mga mananampalataya. Isipin mo ang isang mundo na walang kasalanan, walang sakit, walang kamatayan. Ayon sa Apokalipsis 21:4, papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, wala nang dalamhati, pagtangis, o kirot sapagkat ang dating mga bagay ay lumipas na. Ang Diyos mismo ang makakasama natin. Ang ating mga tanong, ang ating mga takot, ang ating mga hinanakit, lahat iyan ay mawawala. Habang nagsasalita si Elias, tila may maliwanag na ilaw na bumabalot sa kanyang mga salita. At hindi lamang iyan, Gebe. Sa bagong langit at bagong lupa, tayo'y makakapiling ng Diyos ng harap-harapan. Sinasabi sa Apokalipsis 21:3, ngayon, ang tahanan ng Diyos ay nasa mga tao na. Makakapiling na nila ang Diyos, at siya ay makakasama nila magpakailanman. Isipin mo iyon, ang Diyos, makakapiling natin magpakailanman. Napatitig si Gabriel sa mga salitang iyon. Ang imahe ng isang mundong walang sakit, walang kasalanan,
at puno ng pag-asa ay tila napakalayo mula sa kanyang nararanasan sa buhay ngayon. Ngunit ang pag-asang iyon ay tila nagliliwanag sa kanyang puso. Elias, nakikita mo bang mangyayari ito? Ang mundong iyon talagang darating iyon? Tumango si Elias ng may kumpiyansa. Gebe, hindi lamang ito pangarap o alamat. Ito ang ipinangako ng Diyos sa mga sumampalataya kay Jesus. Ayon sa 2 Pedro 3:13, ngunit ayon sa kanyang pangako, naghihintay tayo ng bagong langit at bagong lupa kung saan namamahay ang katarungan. Hindi tayo iniwan ng Diyos sa kasalanan at kamatayan. Ang bagong mundo ay magiging tahanan ng katuwiran, katarungan at pag-ibig. At naroon tayong lahat, kasama ang mga mahal natin na naunan ng sumampalataya. Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa pagitan nila. Muling sumagi sa isip ni Gabriel ang mga mahal niya sa buhay, ang kanyang yumaong ama, ang kanyang mga kaibigan, at maging si Elias na itinuring na niyang kapatid. Magkikita-kita ba tayong muli roon? Tanong ni Gabriel, ang boses niya ay puno ng pag-asam. Ngumiti si Elias. Gebe, makikilala natin ang isa't isa. Sabi nga sa Mateo 17:3, nang makita ng mga alagad si Moises at Elias, alam nilang sila yon. Makikilala natin ang ating mga mahal sa buhay. At higit pa roon, magkakaroon tayo ng pagkakataon na makapiling sila ng walang hanggan. Hindi na tayo magkakaroon ng takot sa kamatayan, hindi na tayo mawawalay sa isa't isa. Puno ng saya ang puso ni Gabriel, ngunit isang tanong ang patuloy na bumabagabag sa kanya. Pero paano kung hindi pa handa ang ibang mga mahal ko sa buhay? Paano kung hindi nila tinanggap si Jesus? Hindi ba't mahalaga yon? Tumango si Elias, alam niyang darating ang tanong na yon. Gebe, mahalaga ang oras na ito. Kaya nga, bawat araw na binibigay sa atin ay isang pagkakataon na ipamahagi ang mensahe ng kaligtasan. Hindi natin alam kung kailan darating ang wakas. Sinasabi sa Hebreo 9:27, itinakda sa tao na mamatay ng minsan at pagkatapos nito ay paghuhukom. Kaya habang may buhay, dapat tayong magsalita at magbahagi. Ito ang misyon ng bawat isa sa atin. Isang matinding damdamin ang bumalot kay Gabriel. Naiisip niya ang mga tao sa kanyang buhay na hindi pa alam ang tungkol kay Jesus. Ang lahat ng ito, ang bagong langit, ang bagong lupa, ay para sa lahat, tama ba? Gebe, para sa lahat. Kaya't kailangan nating ibahagi ang mabuting balita sa kanila. Hindi natin hawak ang oras, ngunit hawak natin ang ating mga desisyon ngayon. Ang buhay na walang hanggan ay alok ng Diyos sa lahat, ngunit kailangan nila itong tanggapin. Habang papalapit ang gabi, muli nilang tinanaw ang papalubog na araw. Ngunit ngayon, sa halip na takot, si Gabriel ay puno ng pag-asa. May bagong sigla ang kanyang puso, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa mga mahal niya sa buhay. Elias, bulong ni Gabriel, puno ng determinasyon, kailangan nilang marinig ito. Kailangan nilang malaman ang tungkol kay Jesus. Ngumiti si Elias, hinawakan ang balikat ni Gabriel. Gebe, at magsisimula tayo ngayon. Sa ilalim ng mga bituin, nagpatuloy silang mag-usap, ngunit ngayon, ang bawat salita ay puno ng sigla, ng layunin, at ng pangako. Ang pag-asa ng buhay na walang hanggan at ang bagong mundo ay hindi na malayong pangarap para kay Gabriel, ito na ang kanyang hinaharap, ang kanyang misyon. At sa bawat hakbang mula rito, alam niyang hindi na siya mag-iisa. Binabati kita sa pagtapos ng kamangha-manghang kwentong ito ni Noe at ng kanyang pamilya. Gusto naming malaman kung sino ang talagang nakasubaybay hanggang sa huli. Magkomento ng Jesus para ipakita na nakarating ka sa dulo at ibahagi kung anong bahagi ang pinaka-nakaantig sa iyo sa kwento.